wakas, nilabas na ni Atty. Glenchon ang kanyang mga ebidensya. Kailangan natin ipakalat ang titig nito prior to this coming election. And over the course of 14 years, marami po ako mga ebidensyang nakalap sa lahat ng nagdaang 5 election cycles, apat na election cycles. I show this to you, mga kababayan. Ito yun. Ito yung binitbit ko sa TRICOM hearing. Dahil pilit nila akong binabrand as fake news. Fake news si Glenchon, fake news yung electoral vote. Mind you, mga kababayan, hindi fake news ang electoral vote. It's real talk. That's 14 years of hard evidence ng dayaan ng ating halalan. At hindi naman madadaya yung halalan natin kung hindi kakonsabo yung COMELEC. So simulan natin to, mga kababayan, noong 2010. By the way, itong papakita ko sa 2010, you can relate this nung sa sinabi ni Atty. Luis Bisio. Tama yung sinabi niya. Ito yung patunay. Pag-usapan natin ito, mga kababayan. Mga kababayan, ito po ay transmission anomalies na gusto kong ipakita sa inyo. 3 klase po ito. This is the first part. Makikita po ninyo na itong clustered precinct 7E 05002 ay hindi nakapag-transmit. Malinaw po yan sa dokumentong ipakikita ko po sa inyo pagkatapos nitong presentation. Hindi po nakapag-transmit ang presintong ito. Kaya nga po, sinakdam po o nilipit ang makinang ito ng alas 8:39 ng gabi ng araw ng halalan, May 10, 2010. So, 2010 ito. So, at 8:39 in the evening, on May 10, election day, noong 2010, sinakdown po yung PCOS na ito. Pero malinaw po sa record ng PCOS na wala po siyang na-transmit. Ngunit, pagkatapos ng ilang oras, may natanggap na recorded successful electronic transmission mula sa presintong ito, CP78-05002, ng alas 11:23 ng gabi ng araw